Hi everyone, I am Angel Faigmani from BSN 1D. So our topic for today is all about the molecules of life and magpo-focus lang po tayo sa kung ano nga po ba yung most common elements of our life and kung ano po yung mga functions nito. So, let's proceed now to the four fundamental elements of our life. Para po mas ma-recognize natin o mas mapadali yung pangunawa natin sa four fundamental elements of our life, mayroon po tayong tinatawag na CHON. So, the acronym CHON stands for the carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. So, mamaya po ay iisa-isahin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin at ang mga functions ng tiyon sa buhay ng mga tao or natin. Before we continue, let me give you some knowledge about the chon. This chon contains the 96.2% para gumawa ng mass of our body at ito rin po yung nagsiserve as the building blocks for biological macromolecules such as the carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. So, ito rin po yung tumutulong para mas mag-improve ang ating macromolecules sa ating katawan. So now, let's proceed to the carbon. So, ano-ano nga po ba ang functions ng carbon sa ating katawan? First one is, it is the main base or the backbone of our organic molecules. So, kung ihalin tulad po natin sa bahay, ang ating pong tahanan ay binubuo ng mga pundasyon. Pwede po ito maging apat na mga pader. Hindi po gagana or hindi po siya mag-exist as our house kung wala po siyang apat na pundasyon at hindi po siya binubuo ng apat na pundasyon. So, ganun din po sa carbon. So, ang atin pong carbon is siya po yung backbone or the foundation na nagpapatibay sa ating mga molecules. So, ano-ano nga po ba yung mga molecules natin? The carbohydrates, DNA, the proteins, and etc. sa ating katawan. So, the second one is the carbon can make four strong bonding in our body. So, kaya pong mag-form ng carbon into four bands, which is ito po yung nagiging unique features ng ating carbon. Next one is, it forms the central chain or skeleton kung saan nag-hold ng mga atoms together. So next is the hydrogen. So hydrogen has a lot of materials because of the atoms sa ating katawan. At yung hydrogen din po ang kino-combine natin sa ating carbon to form a hydrocarbon, and it creates the hydrogen bonds which is responsible for the water in our body and its unique properties essentials in our life. So, kung ang atin pong carbon is essential for our organic molecules and ang atin pong hydrogen is essential for the unique properties of water, now let's proceed to the oxygen. So, ang oxygen naman po is the reactive and it forms the polar bonds. Also, it aids the solubility of the water, and ito rin pong oxygen ay essential siya for the production of energy of all living matters. So, kagaya po ng tao, di ba po, ang mga tao, hindi sila mabubuhay ng matagal kung wala silang oxygen sa kanilang katawan. So, next po is our nitrogen. So, yung atin pong nitrogen, it is a core element of our proteins and also our nucleic acid. Also, yung atin pong nitrogen, yung nagtitake in charge or sa chemical works ng ating katawan at sa pag-i-store ng mga genetic information sa ating katawan. At
ito rin po yung nagbi-build ng mga body structures natin.